Hello, hello. Nandito muli ang Pinas, Laban Pinas. Alam nyo mga kalaban, itong pagbibitiw ni BP Inday Sara Duterte bilang Secretary of DepEd, itong pinakahintay nating lahat na magising siya At least, sa ngayon, alam natin na siya talaga para sa tao. Alam nyo noon na ano ko lang, na remember ko during campaign nila ni President Bongbong Marcos Jr. Tapat naman talaga siya sa tapat siya sa kanyang sinamahang partido katulad ng unity nila gawa ng kay Senator Amy Marcos. Doon lang siya nag-stay. But not to the extent na talagang siya kay Bongbong Marcos. So ngayon, anong nangyari? Nag-resign na siya. Ang gagawin naman ito ng administrasyon na ito nila Lisa Marcos na First Lady, tinatawag nating First Lady, pagkat asawa nga siya ng Pangulo, itatry rin nila naman ito. Lalabasan na ito ng mga sari-saring samot na kaso. Kagaya mga confidential funds na yan, para lang masira talaga si BP Sara. Pero tayo ng mga mamayan, alam natin na ang dahilan kung bakit nag-resign si BP Sara talaga dahil sa hindi na niya ma-attempt na matignan ang mga mamamayan, ang taong bayan na naghihikaos na dahil sa kagutuman, sa kawalan ng trabaho, sapagkat ang mga investitor is kagaya nga sinabi ko ng karakong vlog na nagsialisa na nga, nagsipahinga muna sila sapagkat sa mga natatakot sila sa lalong lumaganap na kaliwat kanang korupsyon sa gobyerno. So yung mga tao na nakaintindi ng tinatawag nating government policy, tayo, makiisa tayo kung anong suporta ating binigay kay BP Sara nung during election. Ganun pa rin ang gagawin natin kasi totoo naman talaga yun na walang daya yung election na yun para kay BP Inday Sara sa kay BBM, alam natin na may daya yun kasi nga dahil nga doon sa sinabi ni Atty. Grenchong, nasabi nga niya minanipula ni First Lady ang election with a Smartmatic. So ganito kasi ang logic niyan mga kalaban ganito ang logic niyan. Pag yung during election na yon, kung lumayo ang boto ni BP Sara at ni President Bongbong Marcos Jr., kunwari ang boto ni BP Inday Sara is 32 milyon. Then nagboto lang, nagtala lang ang boto ang presidente ng 16 milyon or 20 milyon. So, ang titingalain ng tao talaga during sa kanilang panunungkulan si BP Inday Sara, hindi si President Bongbong Marcos kasi mas mababa ang boto niya. Kaya ang ginawa ni Lisa, ni First Lady is minanipula nila. Dahil alam nila na malayang agwat talaga. Alam nila manalalo si President Bongbong Marcos kasi nga tandim sa ni Inday Sara, pero hindi naman natin malalaman na gaano ang ilakan ng agwat. So ang ginawa ni President ngayon, kinuha niya ngayon, minanipula niya ngayon para magdikit kahit papaano. Ngayon kung magdikit ay nandoon pa rin majority sa President. So ito na ngayon nangyari, kaya nagkagulo-gulo yan sila ngayon. Ngayon si BP Inday Sara hindi ito nag-resign tungkol lang sa issue ng mga Duterte, ng dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte at ang mga kapatid niya. Hindi lang ito dahil doon sa nung panawagan yung pinanata naman ni Mayor Sebastian Basti Duterte, ang Mayor Sebastian Basti Duterte ng Davao City, na binanata niya si Senator Bongo. Hindi yun sa ganon. Ang inano ni
BP Inday Sara dito is ang tinatawag nga dili and respeto. Respeto sa mga tao na maayos niya. Ngayon, itong patutunguhan nito, kung di ako nagkakamali, going to people power nito. Ito na yun, going to people power nito. Ngayon, kung magkakaisa tayo going to people power nito kung magkakaisa tayo. Kasi ang plano ngayon nila ngayon sa estimate ko o sa kuwang ko lang sa pananaw ko lang is pabibirahan ni President Marcos ang China sa US. Bali sila ng mga nguna para magira na. Now, pag nagkagira na, ang lubos na maapektuhan tayo mga Pilipino na mga mahihirap. Alam niyo ba yon? Tayong mga Pilipino, inuulit ko, tayong mga Pilipino mahirap, ang lubos na maapektuhan itong gira na ito. Bakit kanyo? Tayo wala tayong matatakbuhan kundi Pilipinas lang. Dahil tayo mga mahihirap lang. Pero silang mga mayaman, tumakbo lang yan sila ng Japan, Korea, or Canada, or US. Ligtas na yan sila. Pero tayo, nandito sa Pilipinas, tayo magsasuffer. Kaya wala pa man yung mangyari na yon, dapat magsikilos tayo. Magsikilos tayo, samahan natin si Inday BP Sara na mag-rally na sa EDSA para mag people power na. Para before mag-declare si Marcos ng gira. Kasi ako, para sa akin lang, hindi naman din ako naniniwala na siya ay drug-addict kasi hindi pa naman natin napapatunayan. Ngunit sa kanyang kilos at pagbabago ng desisyon is nahalata natin. Hindi naman tayo mga mahirap. Yan ang natin eh. Yan ang madali tayo makasayko ng tao eh. Ngunit sa hindi po wala pang katibayan, so stick muna tayo doon sa stick muna tayo doon sa haka-haka lang na gano'n nga siya. Ngunit hindi natin siya pinagbibintangan, kundi haka-haka lang. So ngayon, ang gagawin natin, magkuhan tayo, magkaisa lang tayo para sa bayan. Para at least may solusyon pa tayo magagawa. Tayo, alam nyo kasi mga kalaban, mga kababayan, tayo kasi yung may higit na may power eh. Maliban lang sa Diyos. Tayo yung mga tao na may higit na may power para sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno, tulad ng presidente. Tayo lang makapagpababa sa kanya. Wala nang iba pa. Kasi tayo naglagay sa kanya. Kaya ito ang kuwang ko lang sa inyo na magkaisa tayo para sa ikakabuti nating lahat. Hindi lang para sa kuwan natin, hindi lang para sa pamilya natin, kundi para sa ating lahat, sa bawat pamilyang ng Pilipino. Para sa mga anak natin, mga kapapuhan natin, ito ang gagawin natin. So yun lang mga kalaban, at maraming salamat sa inyong lahat.